Kung meron po kayong dalang Biblia, samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Ang sabi ay ganito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Alam niyo po, itong talatang ito ay isa sa pinakagamit na talata ng banal na kasulatan. Na marahil, ang marami po sa atin ay kabisado itong mga talatang ito. Sapagkat meron siyang masaganang pangako para sa atin. Para bang dagli ang pagbibigay ng kagaanan, ng pakiramdam, ito pong talatang ito. Ngayong umaga, ang ating pong paksa ay, let your plan align with God's plan. Tayo po bilang mga ordinaryong tao ay nagpaplano tayo sa ating buhay. Natatandaan niyo po ba nung kayo ay mga bata ay tinanong kayo, anong gusto mong maging paglaki mo? Di ba? Marami sa atin, sasabihin, eto yung gusto kong matapos paglaki ko. Gusto natin maging doktor, gusto natin maging abogado, gusto natin maging inhinyero. Si Jethro nga, napakadami niyang pangarap nung bata siya. Gusto niya maging pastor dahil nakikita niya, nagsisermon yung tatay niya. Gusto niyang maging kapitan ng barko kasi sumasakay siya sa barko. At maglalagay siya, minsan nag-usap sila magtatay, maglalagay daw siya ng simbahan doon sa loob ng barko. Nung siya ay sumasakay ng bus, gusto niyang maging konduktor. Kasi yung konduktor, daming pera dito di ba? Yan. Gusto niyang maging konduktor. Nung madistino kami ng Tugigraw, gusto niyang maging magbabasura. Kasi may pera sa basura. So, yun, nung bata tayo, ang dami nating pinangarap sa buhay natin. Which is, tama po yun. Maglagay tayo ng goals sa buhay natin sa hinaharap. At paano natin ina-achieve yung pangarap na yan? Ano ang ginagawa natin para ma-achieve yung pangarap na yan? Mag-aaral tayong mabuti, magsisikap tayo, magtsatsaga tayo, lalo na kung tayo nasa Pilipinas, para maabot mo yung pangarap mo, kailangan mo ng matinding sakripisyo. Hindi ko po maiwasang hindi maibahagi yung sakripisyo ng aking mga anak nung sila'y nag-aaral. Meron sa kanila na hold up, si Jethro na hold up po yan sa Baclaran, si Jerome na hold up siya sa bus. At nakasaksi pa ng patayan doon sa may LRT. Dahil sa pagsisikap na maabot yung pangarap na gusto nila sa buhay. Nakikipagsiksikan sa PNR, makipaggitgitan sa PNR, makasakay lang, makarating doon sa eskwelahan. Kasama na doon yung pagtitipid. Kasama na doon yung pagpupuyat. Yung matinding pakikisama. Natatandaan ko, yung mga taga-Batang, nadistino po ako sa Batang, para lang makapatapos sila sa pag-aaral, makikipanirahan sila sa mga kamag-anak nila na nasa Maynila. Na sa kanilang paninirahan, kung nagtitinda yan sa Quiapo, pati sila nagtitinda din. Kung nagbebenta yan ng tubig, pati sila nagbebenta din ng tubig sa kalsada. Para ano? Para maabot yung pangarap na gusto nila sa buhay. Naglalagay tayo ng mga goal natin, mga pangarap natin sa hinaharap ng ating buhay at gumagawa tayo ng pamamaraan para marating natin yung pangarap na yon. At along the way sa ating pong pagtupad ng pangarap na yon, ang daming stumbling block para ma-achieve mo yung pangarap mo sa buhay. Kung gusto mo naman bumili ng bahay, wala po sigurong Pilipino na hindi nangarap na magkaroon ng sariling bahay. Tama po ba ako?
Maging yung mga nandito sa New Zealand, ang pangarap makabili ng sariling bahay. Kasi yun yung ultimate goal natin, magkaroon ng sariling tahanan. Anong gagawin natin? Magtatrabaho tayo. Yung iba nagka-cash job talaga para makaipon at maabot nila yung pangarap nila sa buhay na magkaroon ng sariling tahanan. Mga kapatid, lahat yan ay pinangarap natin. Lahat yan ay ginagawa natin ng paraan para maabot natin yung pangarap na yon. Alam niyo po, maging ang Panginoong Jesucristo, naglatag siya ng goal niya para sa kanyang mga alagad. Yung pong Matthew 28 verse 19 and 20, yun, bagamat ito po ay Great Commission, pero ito yung goal ng Panginoong Yesus na dapat ma-achieve ng kanyang mga alagad. Ano yung goal niya? Go and make disciple of all nation. Ang bigat ng goal, di ba? Humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Ang kausap niya, 11 lang. Paano mararating nung 11 yung goal na maparating ang ebanghelyo sa lahat ng bansa? Ang plan para marating yung goal na yon, ang sabi ng Panginoon, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. So, para ma-achieve yung goal na yon, na makarating ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, kailangan gumawa ng disipulo ang mga alagad. Turuan ang mga mananampalataya na sumunod sa lahat ng pinag-uutos niya sa kanila. Kaya nakarating, na-achieve yung goal na yon, na makarating ang ebanghelyo sa lahat ng bansa hanggang sa panahon natin ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Bakit? Even yung persecution, ginamit ng Diyos para mag-spread ang gospel at madala sa lahat ng tao. Ngayong umaga, yung pong talatang aking pong binasa sa inyo ay Jeremiah chapter 29, verse 11. Na ang marami nga sa atin, muli ko pong babanggitin, ay ginagamit itong talatang ito para sa personal na pag-claim nila na ang Diyos ay may plano siya sa buhay natin, na ang plano niya yon ay hindi para saktan tayo, kundi bigyan tayo ng magandang bukas. Amen? Pero ano ba ang context ng talatang ito? Ito ba ay para sa atin, particular? Ang marami pong mga theologians, itong talatang ito ay very particular siya sa mga Israelites. Lalo na sa panahong ito ni Jeremias. Ang context po ng mga talatang ito ay si Jeremias ay inutusan ng Diyos na sulatan ang mga taga-Huda. Judea kasi nagkaroon ng divided kingdom Israel at ang Juda, yung Juda ay na-captive siya ng Babylonian. Under captivity siya ng Babylonian. Ang sabi ng Diyos kay Jeremias, sumulat ka sa mga taga-Huda na nandun sa ilalim ng pamamahala ng Babylonian. Makikita po natin yan sa verse 1. Ang sabi sa verse 1, nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias mula sa Jerusalem para sa nalalabing matatandang bihag, mga saserdote at mga propeta at lahat na nabihag ni Nabucodonosor sa Jerusalem. So nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias sa mga nalalabi, ang word dito, nalalabing bihag, na nandun sa Babylonia,
sa mga propeta at sa mga saserdote na naroon, ano ang nilalaman ng kanyang sulat? Ito po ay exile sila sa Babylonia. Pagka sinabing bihag sila o slave sila, wala silang kakayahan o wala silang control sa kanilang buhay, sa kanilang future, sa kanilang buhay as a whole. Wala silang control dahil ang may control sa kanila kung sino yung bumihag sa kanila. Because they are slave by the Babylon. At nung time na yan, sobrang powerful. Siya yung pinakamakapangyarihang bansa nung panahon yan, ang Babylonia, sa pangunguna ni Haring Nabucodonosor. Hindi po natin tatalakayin yung bagay na yan, ngunit tingnan po natin yung nilalaman ng sulat ni Propeta Jeremias dito sa chapter na ito. Ang sabi po ng chapter ay, ang sabi po ng talata, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Mga kapatid, ang Huda, nung time na yon, ay 70 years. Captive siya ng Babylonian. Sa loob ng 70 taon, maaaring naisip na nila na nakalimutan sila ng Diyos. Dahil dun sa hirap na pinagdadaanan nila bilang isang bansa. Pero ang dahilan kung bakit sila naalipin ng Babylonia kasi talaga namang matigas ang ulo nila. Pinahintulutan ng Diyos na sila ay ma-exile sa Babylonia para turuan sila ng leksyon. Para matutunan nilang manumbalik sa Diyos. At para matutunan nilang pagsisihan yung kasalanang ginagawa nila sa harapan ng Diyos. Kasi cycle yung buhay nila eh. Magkakasala sila, mabibihag sila, magsisisi sila, at i-restore sila ulit ng Diyos, and then muli silang babalik sa pagkakasala. Yung cycle ng buhay nila ay nangyayari. But this time, sobrang tagal nung kanilang captivity, 70 years. Kaya ang nasa isip nitong mga taga-Huda na ito, nakalimutan na sila ng Diyos. Pero ano ang sabi ni Jeremias sa kanila? Doon sa verse 4 hanggang verse 6, ito yung paalala sa kanila na habang nandun sila sa exile sa Babylonia, ito yung dapat nilang gawin. Ang sabi ni Propeta Jeremias sa kanila, magtayo kayo ng mga bahay at diyan kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga ng niyoon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magsipag-anak din. Magpakarami kayo riyan upang hindi kayo manatiling kakaunti. Ano ang tagubilin ni Jeremias dito sa bansang ito na nasa ilalim ng pamamahala ng Babylonia? Ang sabi niya, magtayo kayo ng inyong mga tahanan. Basic yun, di ba? Magtayo kayo ng inyong mga tahanan. Magtanim kayo at kanin ninyo yung bunga ng mga itinanim ninyo. Magsipag-asawa kayo, magpakarami kayo. Alam niyo kung ang dahilan? Kung bakit kailangan nilang magpakarami? Kasi ito yung puwersa nila. Ito yung puwersa nila. Na pagdating ng panahon na nakatakda na ang Diyos, na sila'y palalayain, merong effect ito sa Babylonian. Kaya ang sabi ni Jeremias sa kanila, magtayo kayo ng tahanan. Magpaunlad kayo. Palakasin ninyo ang inyong mga sarili. Ang sabi ni Jeremias sa kanila, verse 7, pagyamanin ninyo ang mga lunsod na pinagdalhan sa inyo. Mag-improve kayo. Huwag kayong manatili kung ano yung kalagayan ninyo. Mahirap po maging slave. Lalo na sa panahon nila.
kasi wala silang kontrol sa kanilang sarili. Pero anong sabi ni Jeremias sa kanila? Sa halip na isipin ninyo na kawawa kayo, ang sabi ni Jeremias, magpagyamanin ninyo yung mga lugar kung nasaan kayo. Alam niyo po, ang mga Israelita, very talented po yan. Matatalino po ang mga yan. Hindi po sila yung kulang sa talino. Pero dahil sa kanilang pagkakasala, ipinahihintulot ng Diyos na sila'y mabihag ng ibang mga bansa. At eto pa ang paalala ni Jeremias sa kanila. Idalangin ninyo sila sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umuunlad. Sipin po ninyo yun, no? Bihag sila. Pero ang turo sa kanila ni Propeta Jeremias, idalangin nyo ang bansang Babylonia na sila'y umunlad, sapagkat kung sila'y umuunlad, kasama din kayong uunlad. Sipin nyo po yun. Bihag ka. Ikaw ang yung nasa laylayan ng lipunan nung panahon yun. Pero idalangin nyo sila. Bakit? Kasi alam nila na makapangyarihan yung Diyos na dinadalangin na nila kesa sa Diyos ng mga taga-Babylonia. Dahil kung diringgin ng Diyos yung kanilang panalangin at sila'y umunlad, kasama din silang uunlad. Pray for them, ang sabi ni Jeremias sa kanila. At dun sa verse 10, ang sabi ni Jeremias, at ito ang sabi ni Yahweh, pagkatapos ng 70 taon sa Babylonia, kayo'y dadalawin ko at tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupang ito. After 70 years, hindi ko po nakita yung reason why 70, yung plan ng Diyos sa kanila ng pagpapalaya mula sa bansang Babylonia. Napakahalaga sa kanila yung mga numbers eh. Pero hindi ko nakita, hindi ko tinignan kung bakit 70 yung plano ng Diyos ng pagpapalaya sa kanila. Pero ang sabi ng Diyos, after 70 years of captivity, ay palalayain sila, tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako sa kanila. Ano yung pangako? For I have planned for you, declares the Lord. Plan to prosper you, not to harm you, plans to give you life and a future. Yun ang plano ng Diyos sa kanila. Bigyan sila ng maayos at payapang pamumuhay after 70 years. Ang sabi ng Diyos sa kanila. Yung tagal ng 70 years, isang henerasyon po yun, di po ba? Kung titingnan po natin ang span ng buhay ng tao, yung 70 years ay isang generation siya. Kasi maaaring yung mga unang na-exile, nung time na yon, mawawala sila. At ang ika-capture o ang palalayain ng Babylonia ay yung mga second generation na. Kaya nga dun sa sulat, sa verse 1, ang sabi niya, sumulat si Jeremias sa mga nalalabing matatanda, saserdote at propeta ng Huda na nananatili dun sa pagkabihag sa bansang Babylonia. Pero ang sabi ng Panginoon, 70 years, stay lang kayo dyan. Magpaunlad kayo dyan. Magtayo kayo ng bahay nyo. At sa loob ng 70 taon, ay manatili kayo dyan. At after that, palalayain ko kayo at tutuparin ko ang aking pangako sa inyo. So merong hope para sa kanila, di ba?
70 years lang silang magdudusa na nasa ilalim ng pamamahala ng Babylonia. And after that, mararanasan muli nila yung kapayapaan ng kanilang buhay at muli silang ibabalik sa Jerusalem para maranasan nila yung pagpapala ng Diyos sa kanila. At dun sa verse 13 and 14, ganito ang ating mababasa. Kung magaganap na ito, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Jeremias, kung magaganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan, titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa at pook at na pinagdalhan sa inyo at ibabalik sa dakong minulan ninyo bago kayo mabihag. Ito yung pangako ng Diyos sa kanila. Na sa loob ng 7 taon, ang sabi ng Panginoon, kung magaganap na ang lahat ng ito, kay tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin. Ibig sabihin, yung span ng 70 years, natuto na sila. Manunumbalik na sila sa Diyos. Kasi ang sabi dyan, tatawag, lalapit sa akin, ang pangako ng Diyos sa kanila, diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan ninyo ako, ang sabi niya. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. May pasubali, no? Kung buong puso ninyo akong hahanapin, makikita niyo ako. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, yung timetable ng Diyos para sa kanila ay mangyayari na. Nakahanda ang Diyos na ibigay sa kanila yung pagpapalang nararapat para sa kanila, pero kailangan muna nilang baguhin yung puso nila. Muli silang manunumbalik sa Diyos, muli silang lalapit sa Diyos, muli nilang hahanapin ang Diyos. Kasi ang sabi niya, kung buong puso ninyo akong hahanapin, masusumpungan ninyo ako. At ang pangako ay ibabalik sila mula sa mga bansa na pinanggalingan nila, muli silang ibabalik sa dakong pinagmulan nila. Mga kapatid, ang Diyos kapag nangako siya, it doesn't matter kung gaano katagal yung pagtugon niya sa kanyang pangako, tutuparin niya at tutuparin niya yung kanyang pangako. Kung minsan, naiinip ang mga tao, lalo na yung kanyang bansa, kung kailan sasagutin ng Diyos yung kanilang mga panalangin, kung kailan makikinig ang Diyos sa kanilang mga daing. Imagine ninyo, nung slave sila ng bansang Egypt, 430 years. Hinayaan sila ng Diyos na ma-slave sa loob ng 430 years. Para lang matuto sila. Para lang hanapin nila ang Diyos. Wala silang kakayahan para sa kanilang sarili, kundi ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para muli silang manumbalik sa Kanya at maranasan nila yung pagpapalang ibubuhos ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, minsan sa buhay natin, maraming calamity na tayo'y nararanasan. At yung mga kalamidad na yan ay minsan ipinaparanas ng Diyos sa atin para matutunan natin hanapin yung mukha ng Diyos. Kung babasahin lamang po natin sa ating pagbasa at i-memorize natin yung 29:11, madali po yun eh.
Kasi meron siyang pangako na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kasi ang Diyos yung nangako Na ang pangako niya, for I know the plans I have for you. Alam ng Diyos yung kanyang plano para sa atin. Maayos, maganda, mapayapa. Pero kung minsan, gusto natin, yung plano natin, ang Diyos ang susunod para sa atin. Na pagka hindi binigay ng Diyos, yung gusto natin na hinihingi para sa Kanya, nakakalimutan natin siya. Kasi ang gusto natin, yung paghingi natin, yung Diyos ang susunod sa atin. Hindi po. Yung plano natin, hayaan po natin na yung plano ng Diyos sa atin ay mangyari sa buhay natin. Ang tanging hinihiling lamang ng Diyos, yung pagsunod natin, pagpapailalim dun sa kanyang kalooban, na yung pangakong ito ay hindi po overnight. Na ang pangakong ito ay merong kaakibat na responsibilidad sa bahagi natin bilang mga tao. Kung gusto ba nating makatapos ng pag-aaral, instant po ba yun? Hindi, di po ba? Pagsisikapan nating maabot yung pangako, yung pangarap na yon. Meron tayong gagawing sakripisyo para maabot natin yon. Kung gusto ba natin mag-abroad, basta na lamang bang ibibigay sa atin yung ticket at wala na tayong gagawin? Meron. Meron po tayong responsibilidad bilang mga tao. Minsan nakakalungkot. Noong isang araw may nag-message sa akin. Sabi niya, Presi, gusto ng asawa kong mag-abroad. Hindi ko lang masabi sa kanya, hindi naman ako recruitment agency para sa akin ka magtanong kung paano makarating ng New Zealand. Ang sabi ko sa kanya, maghanap po kayo ng mga ahensya na nandyan sa Pilipinas para makarating yung asawa niyo dito. Hindi po, gusto kasi ng tao instant. Yun yung attitude natin mga tao. Instant na ibibigay ng Diyos sa atin yung prosperity na gusto natin. Ang mga Israelites, nung time na yan, 70 years. Na-exile sila, pero merong guaranteed ang Diyos sa kanila na ibibigay niya yung kanyang pangako para sa kanila. Pero tinuruan sila kung paano lumapit, dumalangin, hanapin muli ang Diyos sa kanilang buhay para maranasan nila yung pagpapala at yung pangako na yon ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, tayo man sa church, nangangarap tayo na ang iglesyang ito, bagamat maliit ang ating bilang, mula sa atin, mag-spread tayo. Mula sa atin, magparami tayo. Hindi lamang pagpapalang material ang pinapangako ng Diyos sa atin, maging pagpapala tayo sa iba ay bahagi yon ng plan of salvation ng Diyos sa atin. Minsan nga yung presensya lang natin nakakatulong na para dun sa mga tao na nasa paligid natin, na naaabot natin sila. Huwag po tayong masiyahan na tayo-tayo lang. Huwag din tayong lumagay na lamang dun sa comfort zone natin na okay na tayo dito. Mga kapatid, meron pong mandato ang Diyos sa atin na yung ating pananampalataya, yung pagpapala ng buhay espiritual na meron tayo, ibahagi po natin ito sa iba. Wala pong pagpapala ang Diyos na hindi ito ibinabahagi sa iba. Lahat ng pagpapala na meron na tayo na galing sa Diyos, dapat ho ay naibabahagi sa iba. Kaya wag po tayong masiyahan na tayo-tayo lang, kundi mangarap po tayo para sa church. At itong pangarap na ito ay hahakbang po tayo para ma-achieve natin yung pangarap natin. Nung kami po ay pumunta dito sa New Zealand, wala na po kaming
balak na ipagpatuloy yung ministeryong nasimulan namin sa Pilipinas. Parang magtatrabaho na lang, ibigay yung pangangailangan ng mga anak, tapos na. Pero hindi ka pwedeng makaiwas dun sa calling. Dinadala tayo ng Diyos dun sa gampanan mo pa din yung ministeryong itinawag sa iyo. Kasi yung ministeryo, yung calling mo, personal yan eh. Personal yan. Kaya hindi mo pwede siyang itago, hindi mo siya pwedeng kipkipin sa iyong sarili, kundi lalabas at lalabas ito at tinutulungan ka din ng Diyos kung paano mo magagampanan, magagawa yung ministeryong ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi po aksidente na tayo nagsasama-sama ngayon dito. Pinahintulot po yan ng Diyos na tayo ay magsasama-sama kasi yun ang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, muli po, ang sabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you life and a future." Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat kami ay recipient ng pangako mo. Salamat po sapagkat biniyayaan mo kami ng napakaraming mga pagpapala, hindi lamang po material na bagay, kundi pagpapala ng buhay espiritual, ang pananampalatayang meron kami. Pagpapala na kami ay maging daluyan din ng iyong mga salita para sa iba. Pagpapala ng kalakasan, ng kalusugan ng aming mga lupang katawan. At pagpapala na kami ay nabubuhay, na meron pong kapayapaan sa aming mga puso, dulot ng banal na Espiritu sa aming pong buhay. Panginoon, narito ang aking mga kapatid. Patuloy po na kilusin mo ang bawat isa sa amin na mangarap kami para sa iglesyang ito na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami na sa maliit naming kakayahan, maibahagi namin ang aming pananampalataya sa iba at maabot namin ang maraming mga tao sa pamamagitan ng buhay po namin. Ngayong umaga, salamat po sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.